Ito'y si Jesus, ang hari ng mabubuhay. 2 lisan ang sabay niyang pinako sa krus, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Nilibag siya ng panagdaraan at tapang-tapang sinabi, Iba'y ang iwan ng templo at muling magtatay nito sa loob ng 3 araw. Iligtas mo ang iyong sarili. Umiyak ka anak ng Diyos. Bumaba ka sa krus. Kinutiyagan siya ng mga punong saserdote, ng mga eskriba at ng mga matatanda ng bayan. Sabi nila, Iligtas ka na ba? Ngunit ang sarili hindi mailigtas. Di ba siya ang Panginoon ng Israel? Bumaba lang siya ngayon sa krus. Maniniwala kami sa Kanya. Kaya namin siya sa Diyos. At sinasabi siya ang anak ng Diyos. Iligtas siya ng Diyos kung talagang pag-iinit siya. at inalabas na rin siya ng mga tugsang pinako kasabay nila. Mula sa tanghaling tapat hanggang sa 3 ng hapon ay nagdilim sa buong lupain. Nang mag-iingat ka ng hapon, sumigaw si Jesus. Eli, Eli, lama sabachthani. Ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Naririto ng ilan sa mga nakayoko at sinabi nila, Tinatawag niya si Elias. agad tumakbo ang isa sa kanila at kumuha ng eskompa, tinigmang ng mga asim na alak, inilagay sa dulo ng isang kampo at pinasipsip kay Jesus. Ngunit sinabi naman ng iba, Hintayin mo yan. Tingnan namin kung darating si Elias upang iligtas siya. muling sumigaw si Jesus at nalagutan ng mga magsiguro. Magsitayo lang po. Biglang napunin sa gitna ang tabing ng templo mula sa taas hanggang sa ibaba. Nayanig ang lupa. Nagbitak ang mga bato. Nabuksan ang mga libingan at nabuhay ang maraming banal na namatay na. Lumabas sila ng libingan at nang muling mabuhay si Jesus, sila'y pumasok sa banal na lungsod at nakita roon ng marami. Nasindak ang kapitan at ang mga kawal na nagbabantay kay Jesus nang maramdaman nila ang lindol at masaksihan ang lahat ng nangyari. Tunay na ito'y anak ng Diyos, sabi nila. Magsiupo tayo. Sa ngalan po ng parokya, ng Ina ng Langis sa Lolo, kasama ng aming mga